Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pa rin pong usapin sa Senado sa hearing ni Risa Hontiveros regarding that ni Quiboloy, yung allegedly na mga pagmamalabis ni Quiboloy at nung iba pang mga allegedly nakasamahan niya sa mga pang-aabuso. I think meron pong sinabi kasi ang isang miyembro ng minority diyan po sa Senado at ito namang si Quiboloy, meron pong parang siya na po si Wawawin. Alam niyo naman na siguro yung tinutukoy ko, no? Ganun din po, atin pong maliit na siya sa atin kung sino ba ang mga miyembro nitong committee na ito. Bakit parang nag-iisa lang si Hontiveros? Ang dami po nilang miyembro sa committee na yan. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, nagpa-follow at nagsusubscribe, and nagla-like and share sa ating mga videos at ganun din po sa mga nagre-replay. Ganun din po, salamat sa lahat na nagsishare ng kanilang blessings at doon po sa tumatangkilik ng ating merks. Actually, umorder po ako ng sample. Ito po, coffee mug na receive ko na kahapon. No? Muang maliit, pero ang capacity nito, 12 ounces. No? Maganda naman, cute. No? Pang-camping. Camping mug po ito. Hindi po to yung ordinaryong coffee mug ninyo. No? Kasi stainless steel. Hindi po pwedeng ilagay sa microwave. Ulitin ko, hindi nyo pwedeng ilagay sa microwave kasi ito ay stainless steel. Masisira ang inyong microwave, no? Nung cute naman, parang, liit ganun lang siya kalaki yung height niya. No? Pero 12 ounces, no? Tinry ko yung sample, mukha namang maganda, di ba? Kitang-kita yung bagong Pilipinas. So, inom-inom ng kape, no? Okay, so simulan natin mga kababayan. Dito po sa sinabi ni Senator Coco Pimentel. Kasi mukhang totoo naman po. Nung binasa ko ito, mukha namang totoo. Bakit, no? Pero unahin muna natin alamin kung ano po yung sinabi niya dito sa Abante, una sa balita. Quiboloy, maraming BFF sa Senado. Alam niyo na ibig sabihin ng BFF. Tahasang sinabi ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na maraming kaibigan sa Senado si Pastor Apollo Quiboloy. Siyempre, ikaw ba naman? Kilala niyo yan. No, mamaya ipapakita natin yung mga pinagsasabi nila, yung mga prominente. Kasi yung iba, silent. Kasi ayaw maapektuhan ang kanilang mga personal interest, no? Merong dalawa diyan nananahimik pero re-electionist. Pero kanino kakampi? Dito kay Prime Minister ni Baal, di ba? Ang mga senador na ito ang maaaring magtanggol umano kay Quiboloy sakaling humarap ito sa investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Si Quiboloy ang pinapansin sa ng komiteng pinamumunuan ni Senatora Hontiveros. Ito ang quote ni Pimentel. Mayroon namang mga kaibigan si Pastor Quiboloy sa Senado. Mayroon naman siyang kaibigan diyan na tratuhin siya na patas, na disente sa Senado. So huwag siyang masyadong mag-alala na yung rights niya ay babaliwalain. Correct. Pwede namang magdala ng abogado si Quiboloy upang payuhan ito sa mga isasagot sa pagdinig. So, mga kababayan, I think alam nyo na kung sino ang mga yan na tinutukoy ni Pimentel na mga BFF ni Quiboloy. Tatlo nga po dyan ay dumidepensa na sa kanya. Maalala nyo? Si Mr. Wonderful Tonight, di ba? Pumunta sa huling hearing ni Hontiveros pero nagmistula siyang lawyer at defender ni Quiboloy. Imbis na magtanong siya sa mga witnesses kung para mapatunayan kung nagsisinungaling o gumagawa lang ng kwento-kwento o
nagpapatotoo yung mga witness dun sa kanilang mga personal accounts, mga naranasan nila sa pagmamalabis sa kamay ni Quiboloy at ng mga samahan nito, chinastize pa, pinagalitan, pinagsabihan na dapat harapin nyo face to face ang inyong inaakusahan, tanggalin ninyo ang inyong mga maskara. Diba? Imbis na ikaw ay magtanong para malaman mo in aid of legislation kung totoo o hindi yung sinasabi ng witness, nagmistula kang nag-abogado. Nagmistula kang defender ni Quiboloy o napaghahalata. Kaya totoo itong sinasabi ni Pimentel. Marami siyang BFF dyan. Kasi bakit? Ikaw ba naman may 7 million followers? Diba, mga kababayan? 7 million plus followers. Laking boto yan. Diba? So sino po ang mga yan? I-review natin. Sino ba yung mga defenders ni Quiboloy? Look at that. Impact Leadership po lahat ito, mga kababayan. Salamat po dyan sa FB page na Impact Leadership. Kita nyo yung quote card na yan, Padilla, Tolentino, defend Quiboloy. Si Robin. Kung pagpipilitan ng Senado o HOR ang sinasabing pag-issue ng subpoena at warrant, malaking gulo ito. Di ba na-issue ng subpoena? Nagkagulo na ba? Mai-issue ang arrest warrant kung hindi siya sisipot kasi yan na po ang sinabi ng upper and lower house ng Congress. Pag hindi siya sisipot sa mga hearings na yan, itong March 5 sa Senado, March 12 sa House of Representatives, wala silang magagawa. They have to follow the procedure. Diba? Sabi ni Hontiveros, lalabasan ka ng warrant. Sabi ng House, iko-contempt ka namin. So what? Nagbabanta si Robin? Alam niyang magkakaroon ng malaking gulo? Anong klaseng malaking gulo? Palalabasin ni Quiboloy lahat ng followers niya. So therefore, uudyukan niya ang kanyang mga followers na gumawa ng dahas? Ayan ba ang spiritual leader? Ganon? Yan ba ang sinasabi ng Diyos Ama sa kanya? Yan rin ba ang dapat sundin ng kanyang mga tagasunod, kanyang followers? Ikaw, Robin, imbis na pakiusapan mo ang sinasabi mong kaibigan na huminahon, mag-isip at gumawa ng tama at maging ihemplo sa kanyang mga followers, ito sinasabi mo Masyado ang yung quote, criminal thinking. Bakit nga ba? Tignan nyo sinulat po ito ng Impact Leadership. Robin Padilla, convicted for illegal possession of firearms and ammunition. Convicted. Criminal. Di ba? Malaking gulo daw ito. Bakit makikisama ka sa panggugulo? Subukan ninyo. Di ba? Ano ang gagawin ng kapulisan? Siyempre, ang kapulisan to maintain peace and order. Ang kasundaluhan, ganun din po. They have to protect the rights and the lives of the citizen na maapektuhan. Diba? Hindi po ang Congress ang nanggugulo. Ginagawa lang nila ang kanilang mandato. Parang kayo dyan, Robin, diba? Kung may iimbestigahan kayo, you are following the proper procedures na dapat gawin sa paggagawa nyo ng in aid of legislation sa mga hearing ninyo sa Senado or Kongreso. Tapos ganito sasabihin mo, yan ba yung tinatawag mong statesman? Diba? Kaya totoo lang mga kababayan, isa lang patunay na itong niluklok nyong senador, ay hindi tumitingin sa kapakanan ng mayoryang Pilipino. May kinikilingan. Diba? Hindi po siya non-partisan. Partisan po siya, mga kababayan. Diba? Yan po ang mahirap. Biruin ninyo senador ka. At alam mo, sinasabi mo, kaibigan mo yon. Alam mo rin na meron siyang wanted poster at may warrant of arrest dito sa Amerika. Pero pinagtatanggol ninyo? Tanungin natin. Napakinabangan mo ba si Quiboloy during that election run? Di po ba? Todo mabait daw. Hindi daw siya hiningan ng pera. Ikaw yun.
Dahil ano? Celebrity ka eh. May pangalan ka sa industriya. Kilala ka sa buong Pilipinas. Siyempre, hindi ka niyang gagawa ng katarantaduhan. Di ba? Susmi. O ito pang isa. Kala ko naman, kagalang-galang ito. No? Believe sana ako dito, pero disappointing din pala. Kasi bakit? Tignan nyo yung sinulat ng Impact Leadership sa ilalim ng pangalan niya. Ha? Nananawagan silang dalawa eh. Igalang daw ang karapatan ni Quiboloy. Ginagalang naman. Bakit? Binastos na ba ang karapatan niya? Ano ang ginawang mali ng Senado at House of Representatives sa kanya? Ginawan ba siya ng mali? No? Kontrahin nyo kung mali yung ginawang procedure ng Senado at ng House of Representatives. Kung mali, i-advise nyo si Quiboloy, mag-file siya ng kaso. Kasuhan niya yung mga yan. Di po ba? Hamunin niya ang Senado, lalo na si Hontiveros, at yung sa House of Representatives, the Legislative Franchise Committee, na huwag i-invoke ang immunity. Kung alam ni Quiboloy na nasaklawan, inaapi siya ng dalawang ng Kongreso. Di ba yung House? Ito, nakaka-disappoint si Tolentino. Igalang po natin ang karapatan ni Pastor. Na-violate ba? Ulitin ko. Siya nga ang hindi marunong gumalang eh. Wala siyang respeto kasi feeling niya, siya ay appointed son of God. Uulitin ko. Bulaan ka, PACU. Hindi po ako nagmumura. Yun po yung acronym niya mga kababayan. PACU. Pastor Apollo C. Quiboloy, PACU. Ganun po yun. Hindi po pagmumura yun. Disclaimer lang. Binastos. Patunayan. Nasaan ang instance, nasaan ang isang event na binastos ni Hontiveros, binastos ng legislative franchise ng HOR ang karapatan, ang lahat ng rights ni Quiboloy na accorded sa kanya sa Constitution. Sige nga. Sinasabi niyong unfair. Paano naging unfair? Di ba? Hindi nga siya sumisipot. Siya ang unfair. Kasi hindi niya may paliwanag, hindi niya may bigay ang side ng kanyang istorya. Di ba? Kayo ang gumagawa ng istorya. Gusto niyong ipamasama yung mga hearings. Hindi. Sa tingin ng tao, mga kababayan, no? Itong si Quiboloy may tinatago. Kasi kung wala kang tinatago, alam mo ang katotohanan, sisipot ka dyan. Haharapin mo ang Senado at House of Representatives. Ipagtatanggol mo ang pangalan mo kasi nadudungisan. Anong ginagawa mo? Di ba? Nag-aakusa ka, allegedly, dun sa rant niya. Mamaya meron pa siyang ginawang kalokohan. Kala mo tapang-tapangan yung palat. Wala palang yag balls, di ba? Buti pa si Dilima, nagpakulong. Sino pa? Yung mga Marcoses, hinarap ang mga kaso. Di ba? Kayo, ng mga minions ni Duterte, mga Duterte demonyo supporters, mga Duterte Baal supporters, mga duwag kayo, hindi kayo makaharap. Kasi bakit? Baka alam nyo sa sarili nyo, maling-mali kayo. May tinatago kayong baho. Tingnan nyo tong si Tolentino, ano natuklasan dyan, Face charges for plunder, graft, malversation, and money laundering, violating the Magna Carta of Women. Yan po, binasa ko lang Yan pong nilagay dyan ng Impact Leadership. Kung may problema si Tolentino, hindi kasuhan niya tong Impact Leadership. Binasa lang po natin. Diba? Disappointing itong mga senador na ito. Itong dalawa na ito. Itigil na daw yan. Ipunta na sa korte. Mag-antay kayo. Kung kayo nga naghihiring in aid of legislation, why not let the due process takes its course dyan sa Senado? Kayo ang walang respeto. Kayong dalawang bugok na paghahalata po kayo. No? Itong si Robin, buti na lang hindi re-electionist. Itong si Tolentino. Alam nyo na gagawin nyo dyan. Huwag naman sanang dilawang ibalik nyo dyan. Next, eto pa. Ito ang lalong disappointing na sinasabi nyong ate ng bayan.
si Senator Amy Tambalina. Pasensya naman sa mga umiidolo dyan ha. Ala akong pakialam. Kung meron kayo nalalaman na moves niya, sabihin nyo na para masalba pa ang kanyang imahe. Pero kung wala kayong sasabihin, ano lang kayo, marites lang kayo, takot din kayo. Sabihin nyo na hanggat maaga pa para maisalba ang kanyang imahe at baka ma-re-elect pa siya. Ngayon wala Yung political capital niya is dwindling. Baka ubus na nasa negative na. Nakita nyo tong sinabi niya dun sa kapihan sa Senado. Lungkot na lungkot ako sa pangyayari tungkol sa SMNI at Pastor Quiboloy. Mabait siya sa atin at higit sa lahat talagang tumutulong sa napakarami. Leche. Di ba siya nalulungkot para doon sa SMNI at kay Pacquiao? Ako nalulungkot sa mga biniktima nila. Dahil hanggang ngayon, 2018 pa yan dito sa Amerika, 6 na taon na hindi pa nasisimulan ng kaso. Justice delayed, justice denied. Even though sabihin nyo it's too late, too late, it's never too late, parang ganun. Pero kawawa It's been years bago mo makamit ang hustisya. Because for what? Kung mabait pala, walang tinatagong kasalanan, bakit hindi na lang sabihin ituloy na natin ang kaso na yan? I will face it and I will tell you the truth na wala akong kasalanan dyan, hindi ako dawit. Saka dito naman, jury. Hindi naman judge ang magde-decide unless otherwise you come to a terms na hindi na aabot sa jury. Whether it's a grand jury or a petite jury, jury pa rin ang magde-decide dyan. They will be selected. Hindi tulad sa atin. Judge ang nagde-decide ng kaso. Hindi ka nga US citizen pero bibigyan ka pa rin ng jury by your peers That's the equality of the law. Yun ang dapat sundin. Di po ba? Pero tong si Amy, lungkot na lungkot para kay Quiboloy at SMNI. Nalulungkot ka sa isang allegedly criminal? Nalulungkot ka sa fake news maker? O ano kayo? Kanudler at kakampi kayo ng mga kriminal. Di ba mga kababayan? Kaya tama si Coco Pimentel Maraming BFF si Quiboloy sa Senado. Ipagtatanggol siya. Yung 3 na yan. Di ba meron pang 2? Yung mga Duterte boys. Actually, 3 nga yun. Yung number 1 absenero Ayaw lang nilang makialam kasi mabibira sila. Sa palagay nyo, matapang tong 3? Matapang sa katangahan. Eto mga kababayan, ituloy lang natin, examinin natin, tignan natin kung sino po yung mga miyembro dito sa committee ng Women, Children, Family Relations, and Gender Equality ni Risa Hontiveros dyan sa Senado. Kasi siya po ang chairwoman dyan. O siya ang chairperson. Ayan. Tignan nyo po sa Wikipedia. Ito po nakuha ko. Yan po ang listahan. So far itama na lang ninyo kung may mali dito kasi kung di ko alam kung latest ito. Wikipedia po ang title ay Philippine Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. So yan po, tingnan nyo. Ang Vice Chairperson, si Nancy Binay. And the members for the majority sa majority sila, si Pia Cayetano, Cynthia Villar, Grace po, Amy Marcos, o puro po mga girl power yan. Robin Padilla, Rapi Tulfo, Bongo, JB Ejercito, and Mark Villar. Ang wala dito, si Ligarda. Pero si Ligarda, I think, nasa Blue Ribbon Committee siya. Pero pag ganun pala, pag ikaw ay chairperson ng special, kasama ka rin dito. Parang, honorarium. So, lahat siguro ng babae, kabilang dito. Chair, sila? Members. Pero tingnan ninyo, sa mga hearing na ginawa dyan, tungkol nga kay Quiboloy, dyan sa committee na yan, sino lang ang pumunta? Si Robin. Pero si Robin, hindi nagtanong. Hindi nag-usisa, but depending and lawyering kay Quiboloy. So what happened to the other women members of this committee? Bakit hindi sila makapunta dyan? Ba't hindi nila i-assist si Hontiveros? Nung una, bago sumipot si Robin, only Hontiveros is there.
Yun lang po yung nakita ko. Tama nyo kung mali ako. Kung sino pang iba dyan na members na pumunta dyan. Nakita nyo ba si Mark Villar? Nakita nyo si JB Ejercito? Si Bongo? Rapi Tulfo? Oh? Amy Marcos? Di ba si lungkot na lungkot? L na L. Di ba? Si Grace po. Villar. Cayetano. Binay. They are all MIA. Why? Alam nyo na siguro yung kasagutan. Di ba? Kung hindi nyo pa alam ang kasagutan, malamang, wapakels kayo. Hindi sa inaasar ko kayo. Pero it's a common sense. Bakit hindi nila masamahan si Hontiveros dyan? Because of what? Hindi ko nasasabihin, alam nyo na ang sagot dyan. Di po ba? Tama, mali. Ha? Sipin nyo yan. Only Hontiveros, no? Even though nasa, nasa minority siya. At syempre, hate na hate din natin siya kasi lagi yang against. Pero this time, no? Ika nga, the enemy of my enemy is my friend. Kakampihan natin siya dito kasi we want to know the truth. Even though the truth hurts or you cannot even handle the truth, it should be disclosed for transparency. For yung equal, ika nga nila, equal opportunity, di ba? Yung patas na pagpapahayag ng katotohanan. Kasi kung hindi natin maririnig yung katotohanan sa kabilang panig, therefore we are assuming or we are perceiving that those group or person na ayaw magpahayag ng kanilang saloobin, ng kanilang depensa, ng kanilang paglilinaw, is iisipin natin may tinatago. Baka may pinoprotektahan. O totoo namang sigurong may kasalanan. Yun po yung perception, ayun yung i-assume ng karamihan. Or di kaya ikaw ay duwag. Kasi nga may tinatago ka, may pinoprotektahan ka. Di ba? So therefore, sa isipan ng tao, sa madlang people, ikaw ay duwag at guilty. Ayaw mo magsalita Di po ba? O ngayon, dyan sa sinabi ng tatlong bugok na ito, si L na L, si magkakagulo, si igalang ang karapatan niya, ano ang sabi ni Hontiveros? Matapang alam nyo naman yan makibaka. Makibaka. Di ba? Anong sabi ni Hontiveros? Lahat po ito ng ating quote card galing ng Impact Leadership. Salamat po. In the past, ito na isama na natin, cabinet officials, lawmakers, an incumbent Senate President, and even a former President have submitted to Senate subpoenas and appeared as witnesses. His constitutional rights, like all witnesses, are respected. Nakita nyo? Paano re-respetuhin si Quiboloy if he doesn't know how to respect the very institution na kung saan ay nagle-legislate ng batas? An institution doing a hearing for aid of legislation. Ang institusyon na siya ay pinapatawag para ipahayag ang kanyang panig. Siya na mismo ang bumabastos by not attending, by not adhering to the subpoenas. Pero hindi siya mataas pa sa presidente, sa Senado at sa batas. Bukas po ang Senado para sa panig nyo. Hinihintay namin kayo. Eto, hindi nga siya mataas sa presidente, pero sa paningin ni Quiboloy sa sarili niya at nung kanyang mga membro at mga supporter, siya ay mas mataas pa sa presidente. Kasi sabi niya, I am the appointed son of God. Ako ang may-ari ng universe. Ako ang pipirma ng kaligtasan ng tao. Gunggong. Ikaw pala ang pipirma ng kaligtasan ng tao. No? So therefore, dapat, anong ginawa mo doon sa landslide sa Davao? Yung may almost 100 na taong namatay doon, yung pinirmahan mo? Ganon? Yung mga namatay sa mga kasuna, pinirmahan mo? Ha? Ganon ba? Ikaw ang may-ari ng universe? Bakit pinapayagan mo maglayag dyan ng mga ibang bansa? Maglagay ng kanilang mga satellite kung ikaw may-ari ng universe? Gunggong ka pala Bulaan talaga mga kababayan Baliw.
No? Nasaan ang patunay that you are the appointed Son of God? Ang narinig ko pa nga mga kababayan, yung daw lindol dyan sa, sabi niya, alam niyo, balita niyo yung lindol dyan sa lugar ng mga kapa. Kapa daw. Kapa, mga kapa na provinces. Ano ba yung kapa na yan? Lumindol daw. Ano sabi niya? Kayo dyan, ingat kayo. Huwag niyong anuhin ang appointed Son of God. Baka gusto niyo, pindutin ko ang vibrator ng mundo. Ba't di mo subukan? Gawin mo kaya. Di ba? Niniwala kayo dyan. Daming tangang naniniwala dyan, sa wanted na yan. Ang kapal ng mukha, ang yabang pati. Di ba? Pindutin niya daw yung vibrator ng mundo. Baka ikaw may vibrator sa puwit. Baka yan ang ipapasok sa'yo pag ikaw ay napunta doon sa, sa perdition kasama nito. Baka hindi lang vibrator, baka cactus at aloe vera pa ipasok sa'yo. Diba? Napakayabang. Pasensya naman sa mga umiidolo dyan, pero bastos po mga kababayan. Walang galang. Feeling niya, Diyos siya. Hindi ka Diyos, Kibuloy. Gago ka. Diba? O taas akong sinasabi, bulaan ka. Manggagamit ka ng salita ng Diyos. Hypocrites. Liar. Diba? Sana dumating ang hatol sa'yo ng Diyos. Wala namang mapatunayan na siya talaga ang appointed Son of God. Dinaig mo pa. Sa lahat naman ng tao sa mundo, ikaw pa in-appoint ng Diyos para maging tunay niyang anak. Gago. Ano meron sa'yo? Diba? Sabi nila, mahilig daw kasi sa pajama. Baka yun nga. Diba mga kababayan? Isipin nyo. O ito, meron siyang sinabi, mga kababayan, na pakulo niya. Pakulo niya. O ito, tingnan nyo yung kagaguhan niya. Para siyang naging si Willie Revillame, no? Bigyan ng jacket siya. May game show si Kupal. O ito, ABS-CBN. Actually, meron pang video yan, pero hindi ko na po isasama. Kasi hindi po, baka makopyright tayo, hindi po sa atin yun. Sabi lang dyan, sa ABS-CBN, Kiboloy launches game to guess his whereabouts. Ano yan? Yung parang nilalaro ko dati sa computer, sa Windows. Where in the world is Carmen Sandiego? Ang gandang game po nun. Talagang kailangan mo ng yung para kang detective. Ang gandang game nun. Ewan ko lang kung meron pa nun. No? Where in the world is Carmen Sandiego? Ito naman si Kaboloy, hulaan nyo daw yung lugar kung nasaan siya. Gago. Ba't pa kayo may manghuhula? Diba? Alam naman namin, duwag ka. Ang tanong mga kababayan, sakasakali lang, maiporward ni Hontiveros ito sa korte o tulungan niya yung mga witnesses, no, na nag-aakusa kay Kiboloy, unless otherwise they back out, baka na-threaten, baka mga nganib ang buhay, no? Kung sana hindi iwan ni Hontiveros yan, kasi pag iniwan ni Hontiveros yan, wala na. Hindi na uusad yan. Kasi ang gagawin na lang mga witness dyan, tatago na lang ako mga nganib ang buhay ko sa mga yan, di ba? Kung hindi yan talagang all the way natutulungan ni Hontiveros, iisipin ko na lang yung ginawa niyang hearing sa Senado ay moro-moro. If you really want to know the truth, Hontiveros, you want Kiboloy to face the justice, no? Tulungan mo yung mga witnesses na yan na magsampa ng kaso sa Senado. Tulungan mo ang mga witnesses na yan, mga biktima, na isampa ang kaso sa korte. Tingnan natin kung doon a-attend si Kiboloy. Kasi sabi niya, punta na lang daw sa korte, pati sabi nung abogado niya, sabi nila Robin at Tolentino, no? Dalhin na lang daw sa korte. O, antayin nyo, ang tanong, kung sakali lang, ma-forward yan, a-attend ba si Kiboloy? Diba? Evangelist Apollo Kiboloy seems to be teasing, pinaglalaroan niya, parang si Duterte lang, mahilig silang maglaro. Feeling nila, ang mga tao, no, kayang-kaya nilang paglaruan sa kanilang mga palad. Di ba? Kita niyo yung pagka-sinister, pagka-psychopath ng mga ito, no? The Senate regarding his whereabouts. Biruin niyo, no? Pinaglalaroan niya lang ang Senado, wala kayong kwenta. Pati House of Representatives, wala kayong kwenta. Hanapin niyo ako.
Buti kung makarating kayo sa langit. O, kasi baka umakyat na po siya ng langit, no? Biruin nyo yan. Quiboloy scam posted on Wednesday an audio statement that was shared by KOJC. In the post, the alleged sex offender teased the public by offering them a 1,000 reward if they can guess his present location. Quiboloy also gave his audience a tip through a parable. Ako'y nakakubli, hindi kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato, laksang-laksang pula at itim na langgam. Handang ipagtanggol ako sa mga manlulupig ng mga tao, kanuman o kalahi ko, upang aking maipatayo ang prinsipyong diwa, karanalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa panan ng matayog na sa lahat ng bundok Apo, sulong bayan ko, ipaglaban karapatan sa manlulupig, di ka pasisil ang mamatay ng dahil sa'yo. Gago ka pala eh. Inuudyukan mo pa ang mga tao? Bakit sa palagay mo? Niyura ka na ba ang karapatan mo? Kayo nga mga kababayan, sabihin nyo nga, niyura ka na ba? Nilapastangan na ba ang kanyang karapatan? Patuloy kang nanggaganyan, nagbibitaw ng mga ganyang salita, ang tapang-tapang mo, pero nagtatago ka. Ano ka, di ba mga gawain lang yan ng mga kriminal? Gawain ng mga terorista? Tapos, uudyukan mo ang taong bayan? Ang sabi niya, sulong bayan ko. Ako, Diyos mio. Sila pasusulungin mo, ikaw nasaan ka? Nagkukubli ka. Nagtatago ka. Come on, get out of here. Akala ko ba? Ano ang sabi niya mga kababayan? Ito, pakita natin yung sinabi niya nung una niyang rant, yung audio niya. Ayan Impact Leadership. Ngayon, tatayo na ako para sa kalayaan nating lahat. Lalantad na ako. Hindi na ako natatakot. Tayo ay magkaisa ngayon. Nasaan yang matapang mong statement? Tapos meron ka pang paparable, meron ka pang price. Gago ka pala eh. Kung si Jesus Christ nagparables para po sa kingdom of heaven, para ma-save ang mga tao, may magamit silang mga parabola na parang mga kwento para sila po ay ma-save. Mabigyan kung anong pwede nilang makamit sa salvation. Itong si Quiboloy, nagbigay ng parabola na, di ba? Parabol. Mga ganun Parable, whatever, sa Tagalog. Bugtong, o pag-guess, para hanapin lang siya, gago. Kung tutuusin, gagamitan ka lang ng modern technology at connection, madali kang matungtong. Di ba? Sino ka? Hindi naman siguro ganun ka-desperate ang Senado. Kung ayaw mo magpakita sa Senado, ano gagawin? Follow the procedure. Ano ang next? Hindi sumipot, defiant, di warrant of arrest. Para patuloy kang magkubli. Di ba? Yung sinasabi mong ama mo na si Jesus Christ, hinarap niya eh. Lahat ng akusasyon, yung pahirap sa kanya, hindi siya nagkubli. Lumantad siya. Ikaw, sabi mo, lalantad na ako, pero ano nangyari? Nakakubli pa rin si gago. Hindi na ako natatakot. Bakit ka nagkukubli kung hindi ka natatakot? Kung hindi ka na nga natatakot, tanggalin mo na yung mga pa-reward mo, gonggong. Di ba, mga kababayan? Bakit may pa-reward pa? Mukha kang tanga. Desperate, mga kababayan. He is so desperate. Humihingi siya ng awa at tulong sa sambayan ng Pilipino. Siguro, yung mga tao kakagatin niyan kasi may reward na 1,000 eh. 'Di ba? Pera 'yan, yung usapan pera. Mukhang gago. Natatawa lang ako mga kababayan May pa-reward ka pa. Kitang-kita naman dun sa una, kung nasaan ka, nandun ka sa Glory Mountain mo. Kaso, siguro pinalipat na siya kasi 11 eh. 11 ang compounds niya eh, 'di ba? 1,000 sa pagiging bilyonaryo mo, ano ka? Kuripot. Siguro, hindi ka taga Davao talaga eh. Taga Norte ka. Pasensya naman. Di ba yung mga boksingero? 1,000 lang. Ay, pasensya naman po mga kababayan.
Biruin nyo pa paano niya paglaruan ang Kongreso. Kasi nga, ulitin ko, mataas na tao daw siya. Kasi tagalangit siya. Bakit ka nandito sa lupa kung tagalangit ka? Ano mission mo? To save the people? Hindi. No. You did not save the souls. You misled them. Nilayo mo sila lalo sa Diyos. Hindi mo sila nilapit kasi ang tinuturo mo ay bulaan. Hindi mo sinusunod ang turo at aral ng Biblia. Ang turo at aral ng Diyos. Kasi bakit? No? Binlaspemi mo, blasperer ka, na mismong ikaw na allegedly sex abuser, sabi ng ABS-CBN, you cannot even face the House of Congress. The two houses of Congress. Instead, nagpabugtong-bugtong ka na may reward at ikaw ay nagkukubli. Very, mischievous, very selfish, very childish. Diba? Wala ka ng rationality. Irrational ka na. Hindi na matino ang pag-iisip mo tulad ni Prime Minister ni Baal. Kasi bakit? Windang ka eh. Nalalapit na. Sa Martes na dyan, sa bansang Pilipinas, A5. At sa susunod ulit na Martes, meron ding hearing ang House of Representatives. Tapos, Marso na. Ilang buwan na lang, Nobyembre na. Uusad na ang kaso niya dito sa Amerika. Kaya itong taon na to, busy siya. Bakit? Kasi sa mga hearings at kaso na aatinan niya. Ang tanong, aaten ba siya? Yung korte dito, aaten ba siya? I don't think so. O di ba? So sino ngayon ang totoong Diyos? Sino ang totoong inappoint na anak ng Diyos? Isa lang at wala nang iba. Huwag mo nang gawing bulaan ka pang ng husto. Huwag mo nang dagdagan ng kasalanan mo, talagang maluklok ka doon sa deepest part of hell na kung saan hindi lang cactus ang itusok dyan sa tumbong mo. Di ba mga kababayan? Kakahiya eh. Kaya ang dami niyang naipwesto dyan sa Senado ng mga BFF niya tulad ng sinabi ni Coco Pimentel. Kung matapang ka talaga kay Boloy, wala kang kasalanan, sinasabi nilang mabait ka, marami kang natulungan. Pakita ka sa Senado at sa Kongreso, ay sa House of Representatives, sa Kamara. Hindi yung nagtatago ka at nagpapareward ka. Gunggong. Di po ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.